may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakukulang. Biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man.
Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw, tanghali or gabi sa araw ng inyong pagsubaybay sa ating pong pananambahan sa araw na to. At tunay po na kung napakinggan po natin yung kung kanta o sinabayan po natin yung hindi ka nagkulang, tunay po na hindi nagkulang ang Panginoon sa ating buhay at maging sa panahon po natin ngayon na kung saan ay may mga nararanasan po tayo mga pagsubok, problema, pero nananatili po siyang tapat at patuloy po siyang totoo sa kanya pong mga ibinigay na pangako at mga salita sa atin na kanya pong tutuparin. Sabi nga po, without clarity on what Jesus means by the truth, you and I will never know true freedom. Sabi po yan ni Trip Prince. At isa pong bagay na makikita nating sinabi ng Panginoon, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." At pagdating naman po sa Matthew 6:33, sabi nga, start with Jesus. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ngayon, may mga pagkakataon, naisip nyo na ba or nabanggit nyo na or sabi nyo na what's the point of following Jesus if life doesn't get easier? Hindi naman po sinabing pag sinunod mo ang Panginoong Jesus ay patuloy na magiging madali ang buhay dahil marami pa po siyang itinuturo sa atin mula sa ating dating buhay hanggang ngayon. Basta pagpatuloy lamang po tayong lumalago at sumusunod sa Kanya. So, isang biyaya po ng Panginoon sa araw na to na tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito or sa araw na to na ikaw ang nagkaloob sa huling linggo sa buwan ng Hulyo 2026 at sa kaarawan po ng aming kapatid na si Jane Testor. Pagpalain mo po siya at patuloy na pangunahan sa kanyang buhay, sa kanyang mga ginagawa. And thank you, Father God, sa iyo pong kabutihan sa kanilang buhay. At salamat din po sa pagbubukas mo, Banal na Espiritu, sa aming kaisipan, sa aming pong puso, na ikaw ang nakakaalam at patuloy mo pong sinisiyasat ang nilalaman nito at kung ano na po yung standing namin ngayon. Salamat po sa pagpapahayag mo ng katotohanan sa pamamagitan ng iyong lingkod at ikaw po ang maluwalhati sa aming pagsasama-sama at ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. So sa araw pong ito, sabi nga pag-uusapan po natin, ibabahagi ko po, knowing and applying the truth in your personal life. Kasi alam naman natin ang katotohanan, nakarinig na tayo, nakapakinig na tayo, napag-aralan na natin yung sa iba. Pero sabi nga po dito, when He, the Spirit of Truth, kaya nga pinahintay muna ng Panginoong Jesus ang mga alagad niya bago po sila pinahayo. When He, the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth sa John 16:13. At makita po natin sa panahon natin ngayon, ano po yung klaseng social media content na wala naman po sa ating wala ng cellphone or yung mga gadgets na atin pong ginagamit sa araw-araw. So what social media content have you been consuming lately? Conscious po ba kayo sa mga kasinungalingan or fake news, false beliefs, especially po yung aware po ba kayo sa mga nandaraya that are communicated through the content you're watching or listening to? Sabi ko nga po, ano ang kumukuha ng napakahabang oras natin sa araw-araw? Sabi nga po sa Deuteronomy, isang bagay po na sabi nga po nakikita po ng Panginoon ang atin pong pagsisinungaling. Kahit sabihin natin, hindi, okay lang ako. Kahit hindi ka naman okay. 'Di ba? Spiritually, physically, mentally, bakit hindi ka makapagsabi na hindi ka okay? Wala naman pong masamang Kristiyano na kasi ako. Hindi naman sinabi porket Kristiyano ka, hindi ka na magiging lagi ka na lang okay.
Okay? So, yun po yung mga pagsubok na mapagdadaanan po natin sa araw-araw hanggang dumating ang Panginoon. Dahil may mga bagay na itinuturo siya sa atin at may mga bagay na binabago po siya sa atin every day. And God sees through our lies. Kung nagsisinungaling tayo, hindi, okay lang ako. Kahit hindi naman. So, mas maganda po, nagtatapat na agad tayo sa Panginoon. Or kung meron man po tayong better half, dapat talaga better half yon. At the same time, ay sa mga anak, yung mga magulang nyo, bago kayo mag-confess sa iba, sila mas nakakakilala sa inyo at sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon sa buhay nyo. At the same time, kayo naman yung magiging responsable kung kayo ay nasa edad na. Or sabihin natin, kahit hindi pa kayo nasa tamang edad ng pag-aasawa, okay, pag-aasawa talaga. Pero yun pong nasa edad na kayo na nalalaman nyo na kung ano yung tama or mali sa mga ginagawa. At kung hindi nyo naman alam, marunong din kayo magtanong. At isang bagay po nga na makita natin, God sees through our lies. Kaya wag po tayong sisinungaling. Ngayon, sabi nga po ngayon na natutunghayan natin or kung nababalitaan po natin yung about sa impeachment. Ayan. Sabi po dito sa Deuteronomy or Deuteronomio 19:16-17, kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, ayan, relate ba? Patatayuin silang dalawa sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. So, nakaka-relate po ba kayo? Relate ba sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Sabi nga po, yun pong katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang tanong, napapalaya ba tayo ng katotohanan? Maging sa ating personal na buhay. Sabi po sa Ephesians 4:15, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So, the truth that must not be used as a club to force people into acceptance and obedience must always be presented in love. The truth leads the Christian to maturity, which is defined here as growing up into Christ as head. Christ leads, directs, and guides the body. At dito po sa sa 1 Corinthians 11:3, but I want you to understand that Christ is the head authority of every man, and man is the head of woman, and God is the head of Christ. Yan, ito po yung truth na nakasulat sa Bible na talagang yung pong lalaki, sa mga mag-asawa lang. Okay, sa mga nagsasama, ayusin nyo muna legally ang inyong pagsasama at alam nyo hindi nakalulugod yan sa Panginoon at aanihin nyo at ng inyong mga anak yung penalty sa pagkakamaling inyong nagawa. Kahit sabihin nyo, hindi ko naman alam yun, hindi naman, mabait naman si Lord. O, mabait po at nagpapatawad ang Panginoon. Pero itinutuwid din po niya ang bawat pagkakamaling nagagawa natin. At kung paano pong sinabi dito sa Efeso 5:23, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo ng ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya nga po sabi nga, isa lang po yung ulo. Ibig sabihin sa mga mag-asawa, isa lang kayo sa magiging desisyon nyo para wala pong kinakampihan ang mga anak nyo or wala pong pinagsasabihan na pag gusto niya to, alam niyang papayag si tatay niya or yung nanay niya. Pero makita po natin, may pinagkakasunduan. Kaya po magandang sagot lagi ng mag-asawa, pag-uusapan muna namin ng daddy or papa or ng tatay mo yung sinabi mo. Saka namin sasabihin kung ano yung desisyon naming dalawa. So, yung pong isang desisyon, pero dalawa kayong nag-usap para sa magiging desisyon. So, alam po ng bata na lagi kayo may pagkakaisa at makita rin po at maipamalas na yun pong sinabi ng Panginoon na kayo po ay iisa na lang ay ginagawa po ninyo. Covenant partner kayo eh. Kaya kung wala pa kayong anak,
or kahit na may anak na kayo, pinag-uusapan nyo ano yung dapat. Hindi yung gusto lang nung isa at ayaw naman nung isa. Dapat magkaroon kayo ng talagang iisang desisyon sa mga bagay-bagay na maaari mag-come up habang kayo po ay nagsasama at maging sa inyong mga anak. So, the truth in God's Word, sabi nga po dito ni Charles Spurgeon, a Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Ibig sabihin ay lagi pong nagbabasa ng salita ng Diyos. At yung pong Bible na nakita ko, sabi ko parang yung Bible ko yun nung time na malinaw pa yung mata at nakakapagbasa pa. Na ganun talaga dahil hindi naman ganun katibay din. Pero lahat po yun ay may mga kulay-kulay. Sabi nga ay mga pananda. Dito po sa Psalms 25 verse 5, lead me in your truth and teach me, panalangin po ni David, for you are the God of my salvation, for you I wait all the day long. So, ang ano pong katotohanan dito? The desire for guidance. So, makita po natin na those who trust in the Lord seek His guidance. They want to learn what manner of life or yung ways, paths, please Him. Ginagawa po ba natin yon sa araw-araw? Lord, gusto kong malugod ka po sa akin sa araw na to. Ano man yung sasabihin ko, ano man yung gagawin ko, ano man yung iisipin ko. Ikaw po yung makalulugod, ikaw yung malulugod. At kung may mga pagkakataon po na, kumbaga may mga udyok ang kaaway, or yung pong mga bagay na iniisip natin ay alam nating hindi nakalulugod sa Panginoon, tayo na po ang responsable para hindi po i-entertain yun. Dahil binigyan na tayo ng Panginoon ng lakas, ng Banal na Espiritu sa ating buhay para po hindi na tayo patuloy na para hindi na patuloy na manaig pa yung kasalanan kung naandun po yung cooperation natin. So, and how His commands apply to their specific circumstances. So, God's guidance in the Bible is almost always na patuloy pong patuloy na nagbibigay concerned with the moral values He wants in His faithful people. In light of these virtues, they make their choices in the various circumstances of life. So, isang bagay po na makita natin na talagang nais ng Panginoon na kumbaga bago pa natin magawa o yung mga kasalanan ay patuloy pang makita natin sa mundo, may mga binigay na po siyang pamamaraan para ito ay maiwasan natin. Sabi nga po dito, the Bible is not the light of the world, it is the light of the church. But the world does not read the Bible. The world reads Christians. So you and I are the light of the world. Ito po ba ay inaangkin nyo na kayo ang ilaw ng sanlibutan? Sa isang bagay po na makita natin na dapat kung ilaw tayo, lagi tayong may power. Laging kung yung mga cellphone po natin, lagi natin gina-charge, nire-recharge kung mauubusan na ng battery. Ganon din po dapat tayo sa buhay natin bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Sabi po sa Psalm 25:8-10, mabuti at matuwid po kayo, Panginoon. Ito yung katotohanan sa kanyang salita. Kaya tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan nyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Pwedeng humble ka pero ayaw mong gawin yung tama. Yung baga pasa todo na lang. Okay, sila'y tinuturuan nyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa nyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Parang wag kong magre-react ang iba. Okay? Sabi nga lahat ng ginagawa nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan. Kaya nga po, kung malimit nyo pong marinig sa akin or masabi ko pag kayo ay nagchat-chat, baka po may itinuturo ang Panginoon. Kasi sa lahat po ng mga bagay, laging may itinuturo ang Panginoon sa atin. Kasi minsan na nakikita natin yung kabilang parte. Pero
Unahin nyo muna po, Lord, may tinuturo ka ba sa akin na gusto mong matutunan ko? Ano yun? Yun po yung unan yung itanong sa Panginoon. At wag yun, siya naman kasi ang may kasalanan. O siya naman yung may gawa. Okay? Lalo na po, di ba, yung mga, pag nakikita naman natin sa mga aksidente sa kalsada, di ba, mga malimit na, natawa nga ako nung sinabi nung isang nahuli, yung mga recruiter. Sabi, buti nga nahuli ako. Kung talagang gusto niyang maituwid yung kanyang mga pagkakamaling nagawa, di sana siya na yung kusang sumuko. Yung pala marami pang mga kaso na kanyang hinaharap. Sa Salmo 25:11, Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan, patawarin niyo ako sa napakarami kong kasalanan. Kahit po mga Kristiyano na tayo at may personal lang relasyon sa Panginoon, nagkakamali pa rin po tayo. Nagkakasala. Ang tanong, gaano po kabilis na humihingi agad tayo ng tawad kung alam nating na hindi nalugod or nalungkot ang Panginoon sa ating ginawa, sa ating sinabi, o sa ating hindi ginawa na ipinagagawa niya sa atin? Gaano po kabilis o kabagal? Salmo 25 verse 12, ang sino mang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan niyo po ng daan na dapat nilang lakaran. Ang tanong, sinasabi mo may takot ka sa Panginoon, pero nagpapaturo ka ba sa daan na dapat mong lakaran? Lalo na kung nasa gitna ka ng problema. Pero sana kahit wala ka sa gitna ng problema, nagpapaturo ka na sa Panginoon. Lord, ano po ba yung tamang daan? Ano yung tamang hakbang? Kailan ko dapat hakbangan? Kailan ko dapat gawin? Masyado naman ako dependent sa Lord. Siyempre, siya may hawak ng buhay natin. Siya lumikha sa atin, kaya siya yung nakakaalam lahat. Minsan kasi sa sobrang dunong na natin at ang bilis na po ng sabi nga nung pong mga knowledge, 'di ba, nung yung talagang sabi sa Daniel na talagang magi-increase ang knowledge ng tao. So may tendency talaga na hindi ako na magdidesisyon, kaya ko na 'yan. Pero nais po ng Panginoon na magpakumbaba tayo at patuloy pa ring umasa sa Kanya at manangan sa Kanya. Kaya nga po, sabi nga po dito sa John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. At isang biyaya po ng Panginoon na patuloy po na nagtuturo ang Banal na Espiritu na nasa sa atin. Ang tanong, ina-acknowledge niyo po ba na nasa inyo ang Banal na Espiritu? Kaya nga po yung hindi ko naman po sasabing hindi accurate, pero yung Come Holy Spirit, fall on me now. Okay? Fall on me now. Kung nakatira na nga siya sa atin, di ba? Pugwa. Kaya ginagawa ko rin pong accurate yun pag kinakanta ko. Pinapalitan ko lang ng lyrics. Oo nga naman. Dahil napalaya ako ng katotohanan yun Fall on me now tumira na nga sa atin Yun nga lang, pagka siyempre may kasalanan tayo, hindi siya makagawa at may pagkakataon na kung hindi talaga tayo nag-repent, hindi na natin makikita yung paggawa niya sa ating buhay. Lalo na kung hindi natin siya pinapakinggan. Pinapakinggan mo na lang yung sarili mo, kung ano nararamdaman mo, kung ano nararamdaman ng katawan mo, kung ano nararamdaman ng emotions mo. So, hindi na talaga makakilos ang Banal na Espiritu sa iyo. So, isang makita po natin, ano po yung katotohanan sa salita ng Diyos. So, dito po sa ating binasa, sabi nga po, yung pong pag-guide, the Holy Spirit guidance. Okay? The Holy Spirit's guidance. So, the Spirit's ministry of guiding Jesus. Tama po ba? So, tapos na po tayo doon sa desire for guidance. At yung pangalawa naman pong truth ay yun pong the desire, the Holy Spirit's guidance. So, the Spirit's ministry of guiding Jesus' followers into all the truth is a promise especially directed this
11 disciples. So bago nung pagkabuhay po niyang muli, sinabi niya na wag na muna kayong umalis, antayin niyo ang banal na spirito. And it finds particular fulfillment in the subsequent work of these disciples in personally writing or overseeing the writing of the books of the New Testament. So, makita po natin na even yung mga isinulat ng kanyang mga disipulo sa pamamagitan po ng paggabay sa katotohanan ng banal na spirito ay napapakinabangan at patuloy po nagtuturo sa atin hanggang sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pa kung hindi pa po babalik muli ang Panginoon. So kaya nga po yung sinasabi natin, we have a generational God. At kailangan pong maituro natin sa ating mga anak, magiging apo kung aabutin pa natin, at patuloy po na makita natin na kung paanong nasabi ko sa inyo, kaya pala kasi yung tatay ng lolo ko or yung mismong lolo ko yata sa partido ng nanay ko ay hindi ko alam kung evangelical. Pero may nakita po ako mga pruweba na kaya sabi ko, Panginoon, salamat po that you are a generational God. Kaya kailangan ipamuhay po nating mabuti ngayon kung tayo ay mga magulang at yung mga anak, kung gusto nyo po at patuloy na naranasan nyo kung paano kayong niligtas at patuloy pong ginabayan ng Panginoon sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamaling nagagawa natin. Lagi po tayong hinihintay ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. Ang problema minsan na mas nahihiya tayong manumbalik sa church. Mahiya kayo kung hindi kayo babalik sa Panginoon. At ang church nga po, mamaya makikita nyo makikita po natin na meron po tayong pagtutulungan. Supposed to be, kung alam po natin yung pangangailangan, at admitted po yung nangangailangan ng tulong. Mahirap pong tulungan ng isang taong hindi ina-admit na kailangan niya ng tulong. At kailangan pong, at willing siya na magbago. Kung may mga itinuturo po tayo para maiwasan yung mga paulit-ulit na lang na ginagawang kasalanan, pagkakamali, ay patuloy po na kung willing maturuan. Yan. So, kasama po yan na makita natin na willing tayong matuto. Kahit na po anong edad natin, kahit na anong pinag-aralan natin, basta willing po tayong matuto, may matututunan po tayo. May aral tayong makukuha. Dito po sa Romans 8:14, for all who are allowing themselves, okay, sabi dito, bibigyan diin ko po, allowing themselves to be led by the Spirit of God, are sons of God. Marami po kasing tao sa panahon natin na nagko-confess na sila ay Kristiyano. Naka-attend lang minsan sa service, sasabihin tinanggap si Jesus, Kristiyano na siya. Hindi po. Proseso pa po ang pagiging Kristiyano at ang paglago sa pagkakilala sa Panginoon at pagkakaroon ng intimate na relationship sa Kanya. So, sabi po sa 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? Sinabi po ni Pablo ito sa mga taga-Korinto na mga Kristiyano na. Whom you have received from God. You are not your own. So, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Lagi na po tayong ginagabayan ng Banal na Espiritu kung hinahayaan po natin na siya'y patuloy na gumabay at mangusap sa atin at kung tayo po ay nagbabasa ng ating Biblia. Mahirap na pong monitor ngayon. Dahil nagbasa naman ako. Kung doon nakikita po natin sa ilan na ba yung nakapagbasa. At sa biyaya po ng Panginoon ay nadadagdagan naman. But God has revealed it to us by the Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. At isang biyaya po ng Panginoon na may mga pagkakataon hindi natin naiintindihan pero inire-reveal po sa atin ng Banal na Espiritu. Kung nabasa nyo po at patuloy na pinagbulayan yung Psalms 37, ang dami pong inire-reveal doon ng Panginoon. So sabi sa John 8:31-32,
So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." So, sa Amplified Version naman po, sabi dito sa John 8:31 to 32, "So Jesus was saying to the Jews who had believed him, if you abide in my word, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciples, and you will know the truth regarding salvation, and the truth will set you free from the penalty of sin." So, isang makita po natin na lagi pong may penalty ang kasalanan. Huwag niyo pong sasabihin, "Ay, hindi naman ako parurusahan ng Lord, mahal niya ako at napakabuti niyang Diyos." Inilatag na po niya yan sa kanyang salita. Okay? At even yun pong mga kasalanan ng magulang na hindi pinagsisihan, or kung pinagsisihan man, yung mga anak naman na aako or yung mararanasan yung pong penalty ng pagkakasala nila kasi late nang humingi ng tawad. Kaya nga po, isang bagay na makita natin na lagi po, pagka may mga kasalanan tayo, ay ihingi na po agad natin ng tawad, pagsisihan, ihingi ng tawad, at gawin yung mga kinakailangang pagbabago. At yung pong katotohanan sa salita ng Diyos, sabi dito ay yung abiding in Jesus' Word. So, to abide in Jesus' Word means to continue believing what Jesus has said and walking in obedience to Him. Madali bang maniwala? Di ba minsan madali tayong maniwala? Pero bakit pagdating sa salita ng Panginoon, hindi tayo madaling maniwala? Sa mga pangako ng Diyos, lalo na kung hindi natutupad. Kung hindi mo nakikitang natutupad. Pero yung iba, baka nakikitang natutupad na sa buhay mo. John 15:4, "Remain in me and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself without remaining in the vine, neither can you bear fruit producing evidence of your faith unless you remain in me." Natunang nyo na po ba ang inyong sarili? "Lord, do I remain in you?" O nagre-remain lang ako sa church, sa fellowship, sa discipleship, pero personal sa iyo, nagre-remain ba ako, Panginoon? Nasusunod ba kita? Nalulugod ka pa ba sa aking buhay at pananampalataya at pagtitiwala sa iyo? Pinagtitiwalaan pa ba kita, Lord? Kasi minsan hindi natin kilala yung ating sarili. Akala natin, siguro naman okay ako sa harap ng Panginoon. Pero antayin yung mismong ang Panginoon ang sumagot. At paano pong sumagot ang Panginoon? Minsan may mga taong kausap kayo. Biglang magsasabi na hindi naman alam ang sitwasyon nyo. O minsan ay pagbuklat nyo at pagbabasa ng Bible, na andun agad yung sagot, ang tugon ng Panginoon. So, minsan naman ang banal na spirito mismo ang magsasabi sa iyo kung aware ka sa kanyang tinig. Kasi nga marami pong tinig dito sa mundo. Ang tanong, marunong po ba tayo mag-discern kung ang Holy Spirit na ang nagsasalita sa atin? 1 John 2:6, "Whoever says he lives in Christ, that is, whoever says he has accepted Him as God and Savior, ought as a moral obligation to walk and conduct himself just as He walked and conducted Himself." Ibig pong sabihin, kung paano pong lumakad at patuloy na namuhay si Jesus bilang tao sa loob ng 33 years at ginawa ang kanyang ministry ng 3 years, paano po siya nakisama sa mga makasalanan, paano po niyang ipinahayag ang ebanghelyo, at paano rin po niyang dinisiplina, sinaway ang mga disipulo. Unang 1:26 sa Tagalog po, ang sino man nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. 1 John 3:6, "No one who abides in Him, who remains united in fellowship with Him, deliberately
knowingly and habitually practices sin. Okay? No one who habitually sins has seen him or known him. Kaya makita po natin na kung hindi po natin naiiwasan or patuloy nating ginagawa yung alam na nating kasalanan at hindi nakakalugod sa Panginoon, anuman pong klase ng kasalanan, yung mga pagsuway, hindi pagsunod, ayan. So, pag hindi ka sumusuway ka na. Yung sa mga salita ng Panginoon na alam na natin. Minsan nga napakahirap eh. Alam na natin yung totoo, bumabalik pa tayo sa dati. Kaya nalulungkot po ako pag may mga ganon na nababalitaan ko at na dahil alam kong aanihin ng bawat isa anuman yung mga pagkukulang or yung pagtalikod natin sa katotohanan na nalaman na natin at na-practice na natin before. Yung mga paglilingkod, sabi ko nga, mula bata hanggang matanda, hanggat hindi ka kinukuha ng Panginoon, meron ka pang gagawin, may purpose pa ang Panginoon sa buhay mo. Isang nakakalungkot nga po na sabi ko nga ay yung kung may isa po kaming kasamahang pastor, taga Cavite, 37 years old lang. Tinawag na po ng Panginoon. Cardiac arrest. May plano pa siyang kumbaga, yung sa isang lugar na andun po yung church at plano pa mag-open pa sa kasunod. So, 37, batang-bata. Kaya magpasalamat ko kayo kung ano man ang edad nyo na hanggang ngayon ay buhay pa kayo at binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon para po magbago at patuloy pong sumunod sa kalooban sa inyong buhay. So, sabi po sa 1 John 1:8, if we say we have no sin or refusing to admit that we are sinners, we delude ourselves and the truth is not in us. His word does not live in our hearts. Pwedeng sa utak mo lang na pumasok yung salita ng Panginoon. Pero hanggat hindi mo ipinamumuhay ito, wala pong epekto sa buhay po ng bawat isang sinasabing sila ay mananampalataya na. 1 John 1:9, if we freely admit that we have sinned, okay, na-admit mo na ikaw ay nagkasala at kinonfess our sins. Minsan yung sa confession yung mahirap eh. Diba? He is faithful and just. Ito naman po yung kanyang pangako. True to His own nature and promises, and will forgive our sins. Yan minsan ang hindi matanggap ng mga tao. Patatawarin pa ba ako ng Panginoon? Ang laki na ng kasalanan ko. Pangako niya to. Ito yung salita niya eh. And cleanses us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. Yun ay kung willing lamang po tayo, hindi naman tayo pinipilit ng Panginoon, pinaalalahanan, pwedeng personal siya, pwede rin pong sa ibang tao na nakakakita ng maling mga ginagawa, pero kung hanggat hindi mo dinidesisyonan at hindi ka nag-agree na kailangan mo ng pagbabago, kailangan may mabago sa kaisipan mo, sa mga sinasabi mo, sa mga ginagawa mo o hindi mo ginagawa, hindi po talaga mangyayari. Ano yung purpose ng Panginoon sa inyo? Kaya nga po, when we deal seriously with our sin, God will deal gently with us. Sabi po ni Dr. Charles Spurgeon. And God will do as He has said, yung mga pangako po niya, if you believe that promise, you never need to fear. Okay. Minsan, mas takot pa tayo dun sa mga hindi naman dapat katakutan. So, dito po sa ating pong pagtatapos, unang-una, truth sets us free. John 8:31-32. So, Jesus was saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Kaya saan daw po tayo mag-continue? Sa church ba? Sa fellowship ba? Sa discipleship ba? Sa kanya pong word.
And you will know the truth, and the truth will make you free. Ang tanong, alam na po ba natin ang katotohanan? Kung alam natin, napalaya na po ba tayo nung katotohanang nalaman natin? Unang Korinto 12, 2-3, alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus. At wala ring taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Kaya po wala pong makakapagsabi that Jesus is Lord unless na andun po ang patnubay ng banal na Espiritu. At kung paano po tayo mapapalaya ng pahayag 21 verse 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, si Jesus po nagsabi nito, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Okay? Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ay wala naman dito yung mga drug addict. So kasama na po yun na hindi yung maruruming gawain. Siyempre, sa bawat generation po, nadadagdagan yung mga maruruming gawain. Kaya in general na po yung pagkakasabi dyan. Mga maruruming gawain. At yung pong makita natin na alam ng Panginoon ang mangyayari sa hinaharap. Alam na niya ang mangyayari sa mundo. Kaya nga po sabi nga, nakahanda na rin. Kaya lang, may warning na nga. Kaya nga nakasulat eh. Dahil lais ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, wala po siyang hangad na may mapahamak. Or yung pangalawang buhay mo i-spend mo doon sa nagliliyab na lawang apoy at asupre. Habang buhay din po yun. Ayaw po niya yun. Kaya lang, nasa choice nga natin eh. Unang-una, hindi mo naman alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Kahit po Kristiyano, may mga pagkakataon, binibigyan pa dahil hindi pa tapos yung purpose ng Lord sa kanilang buhay, o sa buhay po, kasama na ho ako doon. Yeah, na alam ko na kung paano naaalis ang aking espiritu sa aking personal na katawan. Kaya lang, hindi pa tapos yung purpose ko eh. Kaya kahit nakailang ulit na po, pero sabi nga kung naghahanap ka ng perfect church, wala kang makikita dito sa mundo. Kahit na yung mga malalaki or yung mayayaman na church. So, makakita ng perfect church, umuwi ka dun sa langit o pumunta ka dun sa langit na andun na dahil dun na po kinuha ng Panginoon. At nawa po, pag dumating yung time na yun, magkita-kita naman tayo doon at matuloy pang sa biyaya ng Panginoon ay sama-sama pa rin sumamba sa katotohanan. So, pangalawang truth, truth strengthens relationships. Efeso 4:15, sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia. Wag po nating masamain kung may nagtutuwid sa ating mga kapatid, na kapatid din, or yung leader na kinikilala nyo, or yung covering na kinikilala nyo, or kung saan kayo kontento, or yung komportable na mag-confess. Sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataon talaga na hindi ko maalam lahat ng nangyayari sa inyo unless na i-chat nyo ako, pastora, pakipray na ganito, o pastora, na nakakatuwa na ganito yung nangyari sa anak ko.
So, kasama po yun na ikinagagalak ko sa Panginoon at patuloy pong specific. Sabi ko nga, pagka may nalaman po ako, ano ba yung specific na panalangin na kailangan gawin? Yung pong paano ini-strengthen yung relationship. Hindi lang yung sa mga bigay-bigay. Kumbaga yun talagang pakikipag-ugnayan. Although sabi ko nga po, limitado yung aking time kasi nga po lahat naman hindi naman everyday ay may kasama ako dito. So, talagang ako po yung nag-iintindi. Kaya, magalak kayo kung kasama nyo pa ang inyong asawa, mga anak. Huwag na po sana yung mga apo. Ganun. Kasi, talaga namang yung nais ng Panginoon, talagang, paano nagsimula kayong dalawa lang kayo? Dalawa rin kayong magkasama. Hindi na po natin, kasi sa kulturo natin, inasa natin sa mga anak, apo, na kahit na ang sikip-sikip na sa bahay, pwede nyo pa pong i-confess, Lord, mangyari ang kalooban mo na yung asawa ay magkiklib sa kanyang wife at patuloy po silang hihiwalay. Dahil gagawa po sila ng sariling buhay nila na nais ng Panginoon para sa kanila. Sabi po dito sa Efeso 4:16, at sa pamumuno niya ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay, so kaya nga po may SCB tribe, at ang bawat isa'y nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. So, kailangan po namin ng mga volunteers, lalo na pagka ating Communion Sunday. Okay? Kasama na rin po pala, may mga pagbabago po ngayong August sa ating pong schedule. Pero first Sunday po, on-site po tayo at sa mga susunod ay meron lamang po na mga bagay na gagawin na on-site din po. Pero hindi po para sa lahat. Sa mga may nais lang at yun sa mga existing na po. Sa first Sunday na po namin ilalatag sa inyo, pero napag-usapan na po namin yan. At sa paano pong ini-strengthen ng relationship sa 1 John 1:8, if we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude ourselves and the truth is not in us. Ang hirap po kasi may mga tao talagang nagkamali na nga, ayaw pang aminin, nangangatwiran pa. Ipinangangatwiran. Nakikita nyo naman po yan sa pagpuna. Di po ba? Hindi ka muna makinig pag pinuna ka bago ka sumagot. Tignan mo muna yung punto. O di pagka medyo kalmado na, saka ka sumagot para mahinahon din po. Para walang away. Yan. At hindi kasi nagsasalita pa lang yung isa, ang dami yun ang tumatakbo sa isip mo na isasagot sa kanya nang hindi mo pinapakinggan ano ba yung totoong sinasabi niya. At kung wala namang katotohanan, o di saka mo sabihin ng maayos para wala pong pag-aaway, lalo na sa mga magkakapatid, sa mga grupo, di po ba? Sabi nga po unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. So, yung pong bagay na makita natin na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Pag sinabi na niya at alam na natin sa kanyang salita na yung pong ginagawa natin ay kasalanan, ay patuloy po na makita natin na kanya pong i-cleanse ang atin pong kasalanan. So, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, wag na po nating patagalin. The moment na nagkasala tayo, i-confess na agad natin. Kung unang-una sa Panginoon, then pangalawa, dun sa taong na offend natin, or yung may mga bagay tayong nasabing hindi maganda, or may mga tamang hinala tayo. So, kasama po yun. Hindi naman nyo alam na naghinala ako sa kanya Pero kasama po yun na naging kasalanan natin. At makita po natin na He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything in conformity
with His will and purpose. So, makita natin na when your will is God's will, you will have your will. Sabi po ni Dr. Charles Spurgeon. At kung kasama pong mailalagay, yun pong video na kung paano pong nilikha ng Panginoon. Short video lang po ito na na-encourage ako ng pinadala ni Nanay Glo, paano nilikha ng Panginoon ang ating katawan, ay talaga pong nais ng Panginoon na talagang ang ating katawan ay ingatan natin para po matagal po niya na magamit at para sa kanyang purpose at yung pong para sa ating destiny. Kaya ingatan po natin ang ating katawan. So, panoorin po natin. Doc, can a doctor believe in God because of science? As a doctor, one thing I've realized is that the more I learn about the human body, the more I believe that it was designed with incredible wisdom. But I know some people may find that hard to believe, especially if they are living with a chronic illness. Maybe you have diabetes, you have kidney disease, you have cancer, or another condition that makes you wonder if your body was really designed so well, then why are you so sick? And that is a fair question. But here's what amazes me. Even when we are sick, our bodies never stop trying to keep us alive. Right now, your heart is beating, your lungs are breathing, and your immune system is working day and night to protect you. And all of this happens without you even thinking about it. And as doctors, we are taught the science behind this. And I love science. Science explains how the body works. But for me, it also points to the one who made it. Because the more I see the complexity of the human body, the more I am in awe of its creator. And one thing my patients have taught me is this: your worth is not based on how healthy your body is. Your diagnosis, it doesn't define you. Psalm 139 says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Not only when we were healthy, but even in seasons of illness and weakness. So if you're going through a health struggle today, please remember, the God who designed your body, He hasn't forgotten you. And your condition does not change your value in His eyes. Then yung pangatlo po, truth saves. John 1:8:34-35, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon. Ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Hindi po ba may mga pagkakataon talaga na dito lang po sa may nabalitaan lang po ako na isang yung nagbi-business ba na nag-announce po na hindi na po sa akin yan, yun pong helper niya ay ginaya yung kanya pong ginagawa. So, may mga pagkakataon po talaga na sabi nga even yung mga tinutulungan na natin ay nagsasamantala pa sa atin. So, sa John 14:6, Jesus said to him, I am the only way to God and the truth and the real life. No one comes to the Father but through me. So, wala na pong ibang avenue or way para tayo ay makapunta sa ating Ama sa langit. So, naniniwala po tayo sa tatlong persona ng iisang Diyos. So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya nga po sinabi ni Jesus, bilang anak, siya mismo sumunod sa gusto ng kanyang ama. At kung paano pong sa Garden of Gethsemane ay patuloy pong nakiusap siya na kung maaari ay huwag siyang dumaan dun sa nais ng ama.
Pero, sabi nga po, not my will but yours be done. Bilang tao, naramdaman po niya yon. At ngayon po ay binanggit nga niya na walang makakapunta sa Ama. Kaya nga, kumbaga sa simpleng, kaya nga ako bumaba dito sa lupa para ibigay yung aking buhay bilang tao na hindi nawawala ang aking pagka-Diyos. Kaya nga po, after 3 days, di ba? Nabuhay siyang muli at muling babalik. At kung nakikita po natin sa panahon natin ngayon, ay nalalapit na po ang pagbabalik niya. Revelation 21 verse 5, And he who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write, for these words are faithful and true. They are accurate, incorruptible, and trustworthy. At dito po sa Proverbs 3:5-6, Trust in and rely confidently on the Lord with all your heart. Do not rely on your own insight or understanding kahit napakatalino mo pa. Kahit ang bilis mong maunawaan ng mga bagay-bagay. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your paths straight and smooth, removing obstacles that block your way. Ayaw nyo ba yun na lumakad sa tuwid na daan? O sa hindi bako-bakong daan? Bago nyo makamit yung inyong hinahangad? Minsan kaya tayo napapadaan sa mga bako-bako dahil hindi natin sinusunod anong gusto ng Panginoon sa ating buhay. O yung sa sinasabi niya sa atin. Handa ka na bang sumunod? So, sa atin pong pagtatapos, sabi nga sa 2 Thessalonians 2:13, But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa amin at alam mo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong mga salita at sa mga katotohanan ng aming tinanggap na ipinamumuhay na namin. Dalangin ko po sa mga katotohanang tinanggap at hindi pa na ipapamuhay ng iyong mga anak na may personal na relasyon sa iyo at alam po na ikaw ay hindi nalulugod sa kanilang mga ginagawa. Dalangin ko, Panginoon, give them the strength to do what your will is in their lives, in their career, maging sa kanila pong pamilya. Hindi mo bibigyan ng problema ang bawat isa, mga pagsubok na hindi po kakayanin. Dahil sinabi mo po sa iyong mga salita, sa bawat pagsubok na andun na po, Panginoon, ang iyo pong kakayanan na ipinagkaloob sa amin upang patuloy po na mapaglabanan namin, malampasan namin, mapaglabanan ng mga tukso, kung kami po ay willing na sumunod sa iyo pong kalooban at ipamuhay ang iyong salita sa araw-araw. Dalangin ko po, Panginoon, mula po sa mga tatay, nanay, maging sa mga kabataan, lalo't higit sa mga kabataan, na makita po nila na meron ka pong purpose, magandang layunin sa kanilang buhay at patuloy mo po silang gagamitin in the marketplace. Ano man ang kanilang kurso, ano man ang kanilang pinag-aralan, Panginoon, pinag-aaralan pa ngayon, kaya mo po silang gamitin kung sila po ay willing at hindi po yung sarili lamang nila ang kanilang iniisip o yung kanilang sitwasyon na pinagdaraanan sa oras na to. Dalangin ko po ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa at patuloy po, salamat, Panginoon, that we are an overcomer, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga lesson na natututunan namin sa bawat mga pagsubok at problema. At salamat, Panginoon, pinatatatag, pinagmamatyo nito ang aming pananampalataya. Salamat po sa kagalingan ng mga may karamdaman, physically, emotionally, spiritually, mentally, Panginoon. Magpapakumbaba po ang bawat isa sa amin at patuloy po magpapasakop sa iyong kalooban dahil hindi mo po kalooban
na patuloy kaming mamuhay sa mga negatibong bagay, mga negatibong emosyon at lagi nang mas malaki pa ang iniisip namin patungkol sa problema kaysa sa mga pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. Ang hininga, ang buhay, ang lakas, ang maayos na kaisipan. Thank you, Father God. Kung may pagkakataon na hindi ka po namin na-acknowledge o napapasalamatan at mas na iniintindi namin kung ano yung nararamdaman ng aming katawan, nawa po, Lord, patuloy mong iparealize at ma-realize namin na napakabuti mong Diyos. Hindi mo kami pinagkukulang at patuloy na ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kung paano sinabi mo, Lord, give us this day the pattern of prayer, our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Panginoon, naging panalangin po namin ito sa araw-araw, pattern of prayer, Panginoon. At patuloy po na sa kabila ng mga pagbabago sa aming ekonomiya, pagtiwalaan ka namin na hindi mo kami pagkukulangin kung nakikita mong mabuti rin kaming steward ng malaki or maliit na bagay, halaga, talento, kakayanan na ipinagkaloob mo. At salamat po that you will keep us from the evil one. Thank you, Father God, for your faithfulness and your goodness sa amin pong buhay at ikaw po umaluwalhati sa iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po and keep yourselves in the grace and the power and favor of God, and keep your body. Ingatan po ang inyong kalusugan, ang inyong mga kinakain, at yun pong tamang pagpapahinga sa pangalan ni Jesus.